Sa pagpapatuloy ng espesyal na serye ng GMA News and Public Affairs na Pork Chopped, pagsiyasat sa pork barrel ng Kongreso, isa sa mga pangunahing pangangailangan ng tao ang malinis na tubig. Pero sa datos na nakalap ng GMA News Research, lumalabas na tila hindi ito prioridad ng ating mga mambabatas kahit pa sa tinaguriang waterless provinces. Narito ang report ni Joseph Moro. Sabi ng matatanda, mahirap daw pag nagtampo ang bigas. Pero ang ibang tao mas nag-aalala pag ulan ang nagtampo. Iwan ko siguro madumi na yan. Na, kahit na madumi, saan kami magkuha ng tubig pag hindi kami mag-inom na madumi? Magbili kami sa bungaw na paano wala kami sweldo. Paano kung hindi umulan? Na magtiis na lang kami magkuha kami sa ano. Yung nipagliguan ko kanina na malayo. Dito sa Tawi-Tawi, ilang henerasyon ng ulan ang nagsisilbing inumin ng marami. Kaya bihira ang mga bahay na walang ganito. Siguro since time immemorial, they have been getting the water from that source. Fortunately, wala naman major outbreak of diarrhea cases sa Tawi-Tawi. Walang outbreak pero sa mahigit 1,000 kaso ng diarrhea sa Tawi-Tawi noong isang taon, 6 sa bawat 10 biktima ay mga batang 4 years old pababa. Kabilang ang Tawi-Tawi sa 10 probinsyang may pinakamalubhang pangangailangan sa malinis na tubig sa buong bansa. Kung tutusin, may 37 ahensya ng gobyerno ang nakatutok para ibsan ang pangangailangan sa malinis na tubig ng mga mamamayan. Pero sa mga lugar gaya ng Tawi-Tawi na tila hindi naseserbisyohan ng national government, ang pork barrel sana na mga mambabatas ang nakikitang sagot sa problema. Lalo't sila naman ang nakakaalam sa pangunahing pangangailangan ng kanilang mga kinatawan. Pero sa pork barrel database ng GMA News Research, lumalabas na tila hindi ito ang prioridad ng kanilang mga kinatawan sa Kongreso. Ang ibinuhos kasi yung pork barrel funds para sa mga proyektong patubig para sa bawat isa sa 10 waterless provinces sa bansa, ni hindi man lamang lumagpas sa 7%. Ang Lanao del Sur halimbawa na nangunguna sa listahan, wala pang 5% ng pork barrel ang napunta para sa mga proyektong patubig. Ang Tawi-Tawi, halos 7% lamang. Ang 8 pang probinsyang nasa top 10 naglalaro mula 50 sentimo hanggang kulang 3 piso lamang ang ginastos para sa mga proyektong patubig. Sa kada 100 pisong pork barrel fund na hawak ng kanilang mga kinatawan sa Kongreso. Yung ibang public utility sectors, parang lagging behind yung sa water. Probably because yung implication na mas may dating ang ibang sektor. Halimbawa, you build a road or you build a school building na pwede mong lagyan ng pangalan kung sino nagpagawa. Kundi kalsada, malaking bahagi ng pork barrel ay madalas na pupunta sa financial assistance, pagpapatayo ng multipurpose building, flood control projects at mga eskwelahan. Sa Tawi-Tawi, Lanao del Sur at Palawan, tulong pinansyal ang nangungunang pinaglagakan ng pork barrel. Hindi naman tayo magician na mabibigay natin lahat. What is important is na umpisahan na natin, paunti-unti. It should be spread all throughout. Paano mo tutustusan yan? Road projects naman ang lumalabas sa priority projects sa iba pang probinsya sa listahan. The priority are roads. To me, because I'm exposed to roads, no? What really help a community is yung connectivity. So if there are barangays that are not well connected to the national, sa ating national highways, I think the important priority is roads. Hindi pwedeng sabay-sabay. Sasabihin ko naman sa kanila, baka sa susunod na round hindi naman kayo mabibiyaan dahil sa dami po ng barangay sa distrito, kailangan bigyan naman natin pagkakataon. Mula 12 hanggang 15th Congress, 3.25 billion pesos o halos 4% lamang ng 83.27 billion pesos na natanggap nilang kabuang pork barrel fund ang inilagak sa water projects. Kaya sa bawat 100 proyekto ng Kongreso buhat sa kanilang pork barrel, 7 lamang ang inilaan para sa mga proyektong patubig sa buong bansa. Kasi malaki yung... Sa pinakahuling tala, 7 sa bawat 50 Pilipino ang wala pa ring mapagkukunan ng ligtas at malinis na inumin sa buong bansa. Kalahati ng mga Pilipino umaasa lamang sa tubig na galing sa balon o poso.
Joseph Morong, GMA News.